Ang bansang minsang tinawag na sleeping giant ay gising na. Mula sa pagyuko nito sa mga kanluranin, ngayon ay buong tapang na itong nakatingin sa mundo. At sa ngayon, isang mahalagang tanong ang bumabangon. Gaano na ba kalakas ang China? At mas malalim pa, tunay nga ba itong superpower o isang paper tiger lamang? Mula sa tinatawag na Century of Humiliation, isang panahon kung saan sunod-sunod na tinalo at pinahiya ang mga Chino ng mga dayuhan, isang bagong China ang bumangon. Pero sa pagkakataong ito, hindi lamang sila bumangon kundi nag-aambisyon na rin silang bumawi at pangibabawan ang daigdig. Dumako tayo sa sandatahang lakas ng mga Chino. Ang PLA o ang People's Liberation Army ay hindi lang hukbo, kundi sandata ng Partido Komunista ng China. Sa madaling sabi, ang mga sundalong Chino ay hindi loyal sa kanilang bansa o maging sa mga naninirahan nito, kundi ang kanilang loyalty ay nasa Communist Party mismo. Sa sistemang ito, ang Communist Party of China ay may absolute control sa military, isang malaking bagay na kaibahan nito sa mga bansang demokratiko, kagaya na lamang ng Pilipinas, Amerika at iba pa. Sa ilalim ni Xi Jinping, umabot sa mahigit kumulang $220 billion kada taon ang military budget ng China, pangalawa sa buong mundo. Kabilang sa pondong ito ang pagpapabilis ng produksyon ng mga barko, eroplano, satellite at missile system. Gayon din ang modernization ng kanilang intelligence at cyber capabilities. Ayon sa mga eksperto, malaking bahagi ng budget na ito ay nilaan para sa artificial intelligence, hypersonic weapon, at pagbuo ng mga overseas military bases na layong palakasin ang presensya ng China sa labas ng kanilang teritoryo. Ang People's Liberation Ground Force ay tinatayang merong 1,000,000 aktibong sundalo. Ito ang pinakamalaking standing army sa mundo. Pagdating sa armored warfare, ang mga Chino ay armado ng Type 99A main battle tank, ang pinaka-advanced na tangke ng China. Meron itong 125mm smoothbore gun, modular composite armor, fire control system na merong laser rangefinder, thermal imaging at automated target tracking, katulad ng mga teknolohiya na may kita sa Western main battle tank kagaya na lamang ng M1 Abrams. Ang mga Type 99A main battle tanks ay tumitimbang ng humigit kumulang 59 tons at meron itong top speed na aabot ng 80 km/h. Ayon sa mga ulat, may humigit kumulang 5,000 main battle tanks ang China, kabilang na ang mas luma ngunit mas maraming Type 96A at syempre ang Type 99 at 99A na ginagamit naman ng kanilang elite units. Ang mga Chino ay armado din ng mga light tank kagaya na lamang ng Type 15 na dinisenyo para sa mga high altitude operation tulad ng kanilang engkwentro sa Tibet at Indian border. Ginamit ng mga Chino ang mga light tanks na ito sa 2020 Galwan Valley Clash kung saan nagkaroon sila ng kalamangan dahil mabilis nilang naipwesto ang mga magagaang tangke na ito sa matataas at mabatong mga terrain. Ang mga Type 15 light tanks ay tumitimbang lamang ng humigit kumulang 33 tons at kaya nitong tumakbo ng 70 km/h. Armado ang mga tangkeng ito ng 105mm gun na kayang gumamit ng armor piercing at guided round at meron din itong thermal sight para sa mga night operation. Mayroon ding humigit kumulang 35,000 unit na mga armored fighting vehicle ang mga Chino na kinabibilangan ng mga armored personnel carrier at infantry fighting vehicle. Ang ZBL-08 IFB ay may troop capacity na hanggang 8 fully equipped na mga sundalo. Meron itong 30mm autocannon, coaxial 7.62mm machine gun at may opsyong lagyan ng anti-tank missile launcher. Tumitimbang lamang ito ng humigit kumulang 21 tons at merong maximum speed na 100 km/h. May humigit kumulang 3,000 na mga ZBL-08 na active unit ang People's Liberation Army. Ang ZSD-63 Armored Personnel Carrier ay mas luma, ngunit patuloy pa rin ginagamit ng Chinese military. Tumitimbang lamang ito ng halos 12 tonelada at meron itong troop capacity na 13. Armado ito ng 12.7mm heavy machine gun at meron din itong amphibious capability.
May humigit kumulang 3,500 ZSD-63 units pa rin na aktibo sa serbisyo na kadalasang ginagamit ng mga Tsino sa mga support at reserve role. Bukod sa dalawang nabanggit, may iba pang mahalagang infantry fighting vehicle at armored personnel carrier ang China. Kabilang dito ang V1, isang export variant ng ZBL-08 na limitadong ginagamit ng People's Liberation Army at ng kanilang mga kaalyado. Meron itong troop capacity na 8 hanggang 10 at armado naman ng 33mm autocannon at ng anti-tank missile launcher. Isa pa ay ang ZTL-11, isang wheeled assault gun na mayroong 105mm gun at advanced fire control system. Ito ay mas versatile sa urban at high mobility scenario. Meron ding ZBD-04A IFB, isang truck vehicle na kayang magsakay naman ng 7 hanggang 8 sundalo. Meron itong 100mm gun at missile launching capability. Tinatayang ang bawat modelong ito ay mayroong dandaang aktibong unit na patuloy pa ring nadaragdagan bilang bahagi ng modernisasyon ng People's Liberation Army. Gayunpaman, karamihan sa mga Chinese armored vehicle, kabilang na ang kanilang mga tangke at infantry fighting vehicle, ay hindi pa nasusubok sa isang tunay na full-scale modern warfare. Ang kanilang mga armored units ay walang combat record na pwedeng ihambing sa mga western counterparts nito tulad na lamang ng M1 Abrams, Leopard 2 at ang sikat na Bradley infantry fighting vehicle na napatunayan na sa Middle East, Afghanistan at maging Ukraine. Pagdating naman sa mga artillery pieces, kabilang sa pinakaimportanteng gamit ng People's Liberation Army, ang PCL-181, isang 155mm wheeled self-propelled howitzer na may maximum range na aabot ng 40 kilometers. Ngunit maaari itong ma-extend hanggang 70 kilometers kung ito ay babalahan ng extended range guided munition. Madali itong i-deploy dahil ito ay self-propelled at gumagamit ng digital fire control system. Mayroon din silang PLZ-05, isang truck 155mm self-propelled howitzer na may autoloader at kakayahang tumira ng laser-guided munition. Tumitimbang ito ng humigit kumulang 35 tons at may firing range na 53 kilometers. Pagdating naman sa rocket artillery, nangingibabaw ang Chinese PHL-03, isang 300mm multiple launch rocket system na may range na aabot ng 70 hanggang 130 kilometers. Gumagamit din ang mga Chinese ng Type 90B 122mm multiple launch rocket system, isang mabilis at flexible system na may range na 20 hanggang 40 km, karaniwang ginagamit para suportahan ang infantry at mechanized formation. Meron din silang long range multiple launch rocket system kagaya ng WS-2 at WS-3 na kayang tumama sa mga target ng 200 hanggang 400 kilometers. Ngunit, epektibo nga ba ang mga rocket system na ito? Sa kabila ng impressive range at technical na kakayahan ng mga system tulad ng PHL-03, wala pa rin konkretong ebidensya kung paano sila tatayo sa gitna ng isang high-intensity conflict laban sa isang technologically advanced na kalaban. Ang pagiging untested sa aktwal na combat ay isang malaking hamon. Hindi pa nasusubukan ang kanilang accuracy sa dynamic battlefield, kakayahang umiwas sa mga counter battery fire, o kakayahan nilang sabayan ang tempo ng maneuver warfare. Hanggang sa ngayon, nananatiling tanong pa rin kung tunay nga bang banta o isang tech showpiece lamang ang mga artillery pieces na ito para sa mga parada at propaganda ng China. Sa ilalim ng People's Liberation Army, may mga piling unit na nakatalaga para sa mga misyon na nangangailangan ng bilis, katahimikan at mataas na antas ng pagsasanay. Sila ang Special Operation Forces ng China. Unahin natin ang Snow Leopard Commandos, mga eksperto sa counter-terror at riot control, madalas na ginagamit para sa mga internal security operation at mga major public event. Kilala sila sa mahigpit at disiplinadong training na sumasaklaw sa urban warfare, hostage rescue at anti-terrorism drill. Armado sila ng mga modernong armas kagaya ng QBZ-95 assault rifle, riot gear, stun grenade, at mga tactical equipment para sa crowd control. Sa kabila ng kasanayan ng mga Snow Leopard Commando, karamihan sa kanilang combat experience ay nakasentro sa domestic operation
tulad ng pagsugpo ng mga protesta at mga security event. Ikalawang Chinese Special Force, ang Falcon Unit, bihasa sa overseas hostage rescue, VIP protection at urban counterinsurgency. Ang mga unit na ito ay kadalasang naka-assign sa mga embassy o Chinese infrastructure sa ibang bansa. Kilala ang unit na ito sa kanilang mataas na antas ng physical endurance, precision marksmanship at rapid assault tactics. Subok ang kanilang kakayahan sa mga simulated hostage scenario, building clearing at mga psychological stress drills. Kagaya ng naunang Snow Leopard Commando Unit, ang Falcon Unit ay kapos din pagdating sa real-world combat experience kung ikukumpara sa mga Western Special Forces. Bukod sa mga nabanggit, mayroon din kanya-kanyang mga Special Force Brigade para sa PLA Ground Force, Navy at Air Force na may kanya-kanyang specialization at papel. Ang kanilang mga Ground Force Special Force ay nakatutok sa mga long-range reconnaissance, pananabotahe, at direct action sa kanilang border at sa mga bulubunduking lugar. Sinusubok sila sa mga jungle warfare, tracking at demolition exercise. Para naman sa Naval Special Forces, partikular na ang Jiaolong Dragon Commando Unit ng People's Liberation Army Navy. Sinanay sila para sa maritime assault, shipbuilding, underwater demolition at mga amphibious raid. May kakayahan silang mag-operate mula sa mga submarine at helicopter gamit ang scuba gear at compact weapon tulad ng submachine gun at underwater weapon. Kilala ang Jiaolong Dragon Commando sa kanilang pagkakasangkot sa mga anti-piracy operation sa Somalia at sa ilan pang mga overseas security deployment. Para naman sa kanilang Air Force Special Forces, bihasa ang mga ito sa airfield seizure, air assault tactics at search and rescue mission sa mga war zone. Wala namang nakahiwalay na Navy para sa China. Bagkus ang kanilang Navy ay bahagi ng People's Liberation Army kung saan tinatawag itong PLAN o ang People's Liberation Army Navy. Ito ang pinakamalaking Navy sa buong mundo pagdating sa bilang ng mga barko. Ayon sa mga ulat, ang PLA Navy ay may humigit kumulang 340 warship, mas marami kaysa sa US Navy. Kabilang sa kanilang naval power ang mga guided missile destroyer, mga frigate, corvette, submarine at mga amphibious landing ship. Ang Chinese Navy ay mayroong sumusunod na mga naval asset. Mahigit 50 guided missile destroyer na binubuo ng mga Type 052D at Type 055 destroyer. Ang mga Type 052D ay may displacement na humigit kumulang 7,500 tons at ito ay armado ng 64-cell vertical launch system para sa surface-to-air, anti-ship at land attack missile. Meron itong advanced phase array radar at ginagamit bilang pangunahing escort ng carrier group. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kanilang mga frigate. Ang Type 054A frigate ay may displacement na humigit kumulang 4,000 ton at dinisenyo para sa multi-role mission tulad ng air defense, anti-submarine warfare at escort duty. Bagamat hindi ito kasing advanced kagaya ng mga nasa bansang kanluranin, ang Type 054A ay ang workhorse ng Chinese Navy para sa kanilang mga regional at blue water operation. Para naman sa mas malapitang mga operasyon, ang China ay gumagamit ng mga corvette. Meron silang humigit kumulang 70 units ng Type 056 corvette. Ang mga corvette na ito ay may displacement na humigit kumulang 1,500 ton at dinisenyo para sa coastal patrol, escort mission at anti-submarine warfare. Meron itong 76mm main gun, YJ-83 anti-ship missile at mga torpedo launcher. Bagamat hindi ito para sa mga blue water combat, ang napakaraming corvette na ito ay ginagamit ng mga Chino sa kanilang coastal operation at pag-secure ng kanilang mga inaangking teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea. Armado ang China ng humigit kumulang 60 conventional at nuclear-powered submarine. Kabilang dito ang modernong Type 039A, U-1 class diesel-electric submarine na may air-independent propulsion na kayang manatili sa ilalim ng tubig ng mas matagal kaysa sa iba pang mga diesel sub. Ang mga ito ay tahimik at dinisenyo para sa anti-ship at anti-submarine warfare
gamit ang mga torpedo at cruise missile. Ang Type 094 Jin-class ballistic missile submarine ng China ay ang backbone ng kanilang sea-based nuclear deterrent. May displacement ito na humigit kumulang 11,000 tons at pinapagana ng nuclear propulsion, kaya't kayang-kaya nitong manatili sa ilalim ng dagat ng matagal na panahon. Armado ito ng hanggang 12 JL-2 submarine launch ballistic missile na may estimated range na 7,200 kilometers. Saklaw ang karamihan ng Asia at ilang bahagi ng US mainland. May 6 na operational na Jin-class ballistic missile submarine ng China. Ngunit ayon sa ulat ng mga military intelligence lalo na ng mga kanluranin, limitado pa rin ang stealth at quieting technology ng mga Chinese, kaya't may agam-agam pa rin kung tunay bang effective ang kanilang nuclear deterrent laban sa mga mas advanced submarine tracking system na meron ang kanilang mga karibal, kagaya na lamang ng US Navy. Para naman sa expeditionary forces, mayroon silang humigit kumulang 30 amphibious warfare ship tulad ng Type 071 LPD at ang Type 075 LHD. Mayroon ding 3 aircraft carrier ang mga Chinese, simbolo ng kanilang ambisyon na maging Blue Water Navy. Ang carrier Liaoning ay dating Soviet carrier na kanilang binili sa Ukraine at ni-refurbish. Meron itong displacement na humigit kumulang 60,000 ton at gumagamit ng ski jump launch system. Kadalasang ginagamit ito para sa mga pilot training at doctrinal development ng kanilang hukbo. Ang Shandong naman ay ang kauna-unahang domestically built aircraft carrier ng China. Batay ito sa disenyo ng Liaoning, mayroon ding ski jump launch system at kaparehong displacement. Mas maraming modification ito na idinagdag mula sa mas malawak na flight deck at mas efficient na internal layout. Kayang magsakay ng humigit kumulang 36 na mga aircraft, kabilang na ang J-15 carrier-based fighter jet, airborne early warning helicopter at iba pang mga utility aircraft. Ngunit katulad ng Liaoning, hindi rin ito nuclear powered at limitado lamang ang mga eroplanong kaya nitong paliparin. Ang pinaka-ambisyosong project naman ng Chinese Navy ay ang kanilang Fujian carrier. Isa itong Type 003 class carrier na tinatayang magkakaroon ng displacement na 80,000 tons. Ito ang unang Chinese carrier na mayroong electromagnetic catapult launch system katulad ng ginagamit sa mga US carrier. Tinatayang kaya nitong magsakay ng humigit kumulang 60 aircraft mula sa mga fighter jet, early warning system at iba't ibang mga helicopter. Layunin ng disenyong ito na tapatan ang full capability ng mga Western carrier sa hinaharap. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin may kukumpara ang carrier fleet ng China sa US Navy na mayroong 11 nuclear-powered super carrier, daan-daang carrier-based aircraft at higit 1 siglong carrier warfare experience. Ang mga Chinese carrier ay hindi pa rin nuclear-powered, kaya naman limitado lamang ang kanilang operational range at umaasa rin ito sa mas makalumang ski jump launch system. Limitado pa ang deployment range at endurance sa mga Chinese carrier, lalo't kakapiranggot pa lamang ang kanilang karanasan sa Joint Strike Operation, Global Logistics at Naval Air Power Coordination. Sa South China Sea, nagtayo ang mga Chinese na mga artificial island na puno ng radar, missile at mga airstrip. Isa ito sa mga paraan ng China upang punan ang kakulangan ng kanilang Navy sa long-range power projection. Sa halip na umasa sa mga aircraft carrier at mga overseas bases, ang mga island outpost na ito ang nagsisilbing unsinkable aircraft carrier at forward operating bases. Ang mga artificial island nila sa Fiery Cross Reef, Mischief Reef at Subi Reef ay ginawang militarisadong outpost na may air defense system, anti-air missile at mahabang runway para sa mga surveillance at combat aircraft. Ang layunin nila sa pagtatatag ng mga artificial island na ito, kontrolin ang katubigan ng South China Sea, palibutan ng Taiwan, magbigay ng rapid military response at pigilan ang pagpasok dito ng Amerika at mga kalyado nito. Sa himpapawid, ang Chinese Air Force o ang People's Liberation Army Air Force ay may tinatayang humigit kumulang 1,900 combat aircraft, isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Nangunguna dito ang J-20 Mighty Dragon, isang 5th generation stealth fighter na may advanced radar,
internal weapons bay, at low observable design. Ito ay may kakayahang tumira ng long-range air-to-air missile tulad ng PL-15 at PL-10. Tinatayang nasa 200 units nito ang operational. Mayroon ding humigit kumulang 500 na mga 4th generation multi-role fighters ang mga Chinese, kagaya ng J-10C, J-11B at ang mas modernong J-16. Ang J-10C ay merong makabagong radar at highly maneuverable na airframe, kaya't napakainam nito para sa mga air superiority at interception mission sa loob ng Chinese airspace at kanilang mga regional air defense zone. Samantala, ang J-16 ay isang twin-engine, heavy multi-role aircraft na maaaring magdala ng precision-guided munition para sa air-to-air at air-to-ground mission. Ginagamit ito sa mga deep strike mission, maritime attack role, at suppression ng enemy air defenses o SEAD dahil sa kakayahan nitong magdala ng anti-radiation missile at long-range cruise missile. Para naman sa helicopter, ang PLA Air Force ay may humigit kumulang 900 rotary wing aircraft, kabilang na ang Z-10 attack helicopter at ang Z-20 utility helicopters. Ang Z-10 ay may cannon, anti-tank missile at rocket pad para sa mga close support mission. Ang Z-20 naman ay isang medium-lift helicopter na halos kapareho ng UH-60 Black Hawk na ginagamit sa transportation, medevac at airborne assault. Pagdating naman sa transport fleet, may humigit kumulang 200 heavy at medium transport aircraft ang China, kabilang na ang Y-20 Kunpeng, isang strategic airlifter na may kakayahang magdala ng humigit kumulang 66 tons ng cargo o ilang platoon ng mga sundalo. Bukod sa mga transport aircraft, mayroon ding fleet ng aerial refueling tankers ang China. Kabilang dito ang H-6U at ang mas bagong HY-6. Ginagamit ang mga ito para pahabain ang range ng kanilang mga fighter jet kagaya ng J-10, J-11 at J-16. Napakahalaga ng mga air tanker na ito sa pagpapalawak ng galamay ng Chinese air power, lalo na sa mga potensyal na operasyon nito sa South China Sea, Taiwan Strait at iba pang lugar. Sa kabuuan, mabilis ang naging modernization ng Chinese Air Force, ngunit karamihan sa kanilang air fleet ay kombinasyon ng lumang Soviet technology at mga modernized variant. Hindi pa rin ito kasing advanced o battle-tested kagaya ng US Air Force, ngunit kinakailangan itong bantayan dahil patuloy itong lumalakas taon-taon. Sa kalawakan, ang mga Chinese ay mayroong Beidou satellite system, ang kanilang sariling global navigation satellite na katumbas ng GPS ng Amerika. Binubuo ito ng humigit kumulang 40 operational satellite na nagbibigay ng positioning, navigation at timing services sa buong mundo. Bukod sa military application kagaya ng precision-guided missile at troop movement coordination, ginagamit din ito ng Chinese civilian sector para sa transportasyon, agrikultura at emergency response. Ang pagkumpleto nila sa kanilang Beidou system ay mahalagang hakbang sa pagiging independent ng China mula sa Western satellite system, partikular na kapag nagkaroon ng geopolitical tension sa South China Sea kung saan maaaring i-deny ng Amerika ang access ng GPS sa mga Chinese. Sa panahon ng modernong teknolohiya, ang impormasyon, algorithm at cyberspace ay naging bagong larangan ng labanan. Dito, ang mga sundalo ay maaaring nasa likod ng keyboard at ang mga armas ay lines of code na kayang sirain ang power grid, magnakaw ng military secret, at manipulahin ang opinyon ng publiko. Sa gitna ng battlefield na ito, unti-unting lumalakas ang China bilang isa sa pangunahing cyberpower ng daigdig. Ang China ay may unit kagaya na lamang ng PLA Unit 61398 na sangkot sa mga kilalang cyberespionage campaign tulad ng Operation Aurora at APT-1. Sa mga operasyong ito, kanilang ninakawan ang mga kumpanyang Amerikano sa industriya ng aerospace, energy at telecommunication ng napakaraming mga sensitibong impormasyon. Ang integrated approach na ito kung saan pinagsama nila ang teknolohiya, ekonomiya at militar ay tinatawag nilang unrestricted warfare, isang doktrinang Chino na hindi limitado sa tradisyonal na digmaan, kundi maging sa teknolohiya, ekonomiya, kultura at impormasyon ay ginagamit bilang armas. Ang China ay may iba't ibang klase ng drone arsenal,
mula sa surveillance hanggang sa combat variant. Kabilang sa pinaka-importanting drones nila ay ang Winglong series na kayang magdala ng reconnaissance at precision strike gamit ang mga guided bombs at air-to-surface missile. Tinatayang daan-daang units ng mga ito ang naproduce ng China, hindi lamang para sa kanila kundi pang-export din. Ang CH-4 Kaihong ay isa sa pinakakilalang combat drone ng China. Ito ay halos kaparehas ng US MQ-9 Reaper sa disenyo. Kaya nitong lumipad ng mahigit 30 hours at may maximum payload na humigit kumulang 350 kilograms para sa mga guided munition. Mahigit 200 units ng CH-4 ang naiproduce. Marami sa kanila ang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa surveillance at strike mission. Pagdating sa ultimate weapon, ang sandatang nuklear, hindi rin nagpapahuli ang China. Ayon sa mga pagtataya ng US Department of Defense, tinatayang may mahigit 500 operational nuclear warhead na ang China sa kasalukuyan at posibleng umabot ito ng 1,000 bago matapos ang dekada. Kumpara sa nuclear arsenal ng USA at Russia na may libo-libong warhead, mas maliit ito, ngunit mabilis din ang kanilang expansion. Kabilang sa kanilang arsenal ang mga intercontinental ballistic missile gaya ng DF-5B, isang silo-based missile na may kakayahang magdala ng multiple independently targetable re-entry vehicle at may range na mahigit 12,000 kilometers. Saklaw ang buong US mainland. Ang mas bago at mas mapanganib namang DF-41 ay isang solid-fueled road mobile ICBM na kayang magdala ng 10 MIRV at may estimated range na 12,000 hanggang 15,000 kilometers. Ito ang pinaka-advanced na ICBM ng China na dinisenyo para sa mas mabilis sa pagpapalipad at mahirap hanapin. Mayroon din silang medium at intermediate range ballistic missile. Ang mga ito ay may kakayahang magdala ng conventional at nuclear payload at nakilala bilang mga Guam Killer dahil ang mga ito ay mayroong 4,000 km range na kayang tamaan ang Guam, ang US military base sa Western Pacific. Sa sea-based nuclear deterrent naman, ang China ay mayroong JL-2 submarine launch ballistic missile sa kanilang mga Jin-class nuclear submarine. Ito ay may range na 7,200 kilometers. Sa kabila ng kanilang maraming missile system, nananatiling questionable para sa mga military at nuclear expert kung gaano nga ba ka-reliable ang command and control network ng China pagdating sa nuclear warfare. Subalit isang bagay lamang ang malinaw. Ang nuclear capability ng China ay hindi na lamang pang-regional. Unti-unti na nilang naabot ang titulong nuclear superpower. Pero teka, sa likod ng makintab na imahe, tunay nga bang malakas ang China o isa lamang itong paper tiger? Marami sa mga sundalo ng China ang walang karanasan sa totoong combat at marami sa kanilang mga weapon system ang hindi pa nasubukan sa real-world conflict. Dagdag pa riyan, may mga isyong pang-ekonomiya, demografiko at diplomatikong bumabagabag sa kinabukasan ng China. Una ay ang moral. Maraming ulat ang nagpapakita na scripted at choreograph ang mga military drills ng People's Liberation Army na kadalasan ay mas nakatuon sa pagpapakitang gilas kaysa sa mga realistic combat training. Karamihan sa mga sundalo ay walang aktwal na karanasan sa labanan at ilang analyst ang nagsasabing may kakulangan din sa inisyatibo at critical thinking ang mga opisyales dahil sa takot na mawala ng promotion at mahigpit na kontrol ng Communist Party of China. Para mapunan ang kanilang kawalan ng experience, napipilitan ang Chinese military na sumali sa mga international mission tulad ng United Nations peacekeeping operation sa South Sudan, Mali at Lebanon. Gayon din sa mga anti-piracy operation sa Somalia. Layunin ng mga deployment na ito na bigyan ng real-world experience ang mga sundalong Chinese. Gayunpaman, iba pa rin ang tunay na level ng karanasan na makukuha sa mga tunay na labanan. Marami ring kaso na naitala kung saan lumitaw ang kakulangan sa combat readiness ng mga sundalong Chinese. Batay sa report ng mga international observer, maraming mga sundalong Chino ang nagkulong lamang sa loob ng kanilang kampo at umiwas na sumali sa mga operasyon tuwing tumataas ang tensyon. Isa itong senyales ng kakulangan sa confidence o training para sa mga real-world na labanan. Ikalawa ay ang demographics. Unti-unti nang tumatanda ang populasyon ng China dahil sa mga dekada ng one-child policy noon. Sa kasalukuyan, bumababa na ang working age population ng China
habang tumataas naman ang bilang ng mga matatanda. Ayon sa ilang projection, pagsapit ng 2050, higit 1/3 na ng population ng China ang matatanda na magdudulot ng matinding pasanin sa ekonomiya at recruitment para sa militar. Ikatlo ay ang ekonomiya. Hindi na kasing bilis kagaya ng dati ang paglago ng ekonomiya ng China. Puno ng utang ang mga lokal na pamahalaan at maraming kumpanya ang nalulubog sa utang, partikular na ang sangkot sa mga real estate. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Evergrande at Country Garden. Tandaan natin na ang real estate sector ng China ay ang nagsisilbing backbone ng kanilang ekonomiya. Ikaapat sa kanilang suliranin ay ang problema nila sa diplomasya. Maraming bansa ang nadidismaya sa China dahil sa kanilang agresibong wolf warrior diplomacy. Sa ilalim ng wolf warrior diplomacy, ang mga Chinese diplomat ay agresibo, palaaway at madalas na nagpapahayag ng matitinding salita laban sa mga bansang bumabatikos sa China. Hindi sila nagpapakumbaba o nakikipag-ayos kagaya ng dati. Sa halip, lahat ay kanilang kinakalaban at madalas silang gumamit ng social media at official statement upang salungatin ang mga bansa at ipagtanggol ang interes ng Beijing. Sa kasamaang palad para sa China, hindi ito nakabubuti. Dahil sa kanilang mga agresibong hakbang, ang China ay unti-unting nasusukol sa kanilang sariling lupain. Sa hilaga, may tensyon sa Japan sa Senkaku Island. Sa kanluran, ang India naman. Sa timog, banggaan naman sa Vietnam, Malaysia at sa Pilipinas. Ang China ay walang dudang malakas. Maraming barko, maraming tangke, may mga missiles at makabagong teknolohiya. Pero sa dulo, ang tunay na sukatan ng pagiging superpower ay kung kaya nitong lumaban, magtagumpay at tumagal sa totoong digmaan. Ang hukbong sandatahan ng China ay lubos na nakukulangan pagdating sa karanasan. Bukod dito, hindi rin subok ang kanilang mga weapon system kung kaya't natatanong kung tunay nga bang reliable ang mga ito. At dahil din sa kanilang wolf warrior diplomacy, masasabi natin na ang China ay isang malakas na bansa na walang tunay na kakampi sa paligid. Isang panganib na hindi kayang takpan ng mga barko o misay lamang. Para sa iyo, tunay na bang superpower ang China? O isa lamang itong paper tiger para sa propaganda? Kung naghahanap pa kayo ng mga historical at military video, nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode na Gaano nga ba kalakas ang USA? Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin, pahalagahan at i-enjoy ang kasaysayan.